mga ka-legit Davercads, isang legit Davercads noon na nagpupumilit na bumalik sa Itbulaga, abay tinabla ng TVJ. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit Davercads po natin na laging nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Bago ang lahat, i-congratulate po natin ang Itbulaga for sila po ang tinaguri ang isa sa pinakamataas na rating na nakuha mula sa Nielsen Philippines NUTAM. Nangunguna pa rin po sila at nangungulela pumapangalawang GMA 7 3.0 and GTB A2C 3.4. So ibig sabihin nangungulelat po ang tahanang pinasara. At noong January 27 naman ay nangunguna ang 4.8 showtime, Itbulaga pumapangalawa at pinakamababa naman ang nakuha ng tahanang pinasara na 2.7. January 27, it was the episode of Tony, no? Parang ang dami nilang guests during that time. Isa pa sa mga good news na natanggap nga po ng TVJ at ng Itbulaga na mag-uumpisa na po bukas, if I'm not mistaken, no, February 1, ang collaboration ng RPN9 at ng Itbulaga TV5. Mas pinapalawak at mas pinapalaki nga nito ang maaabot ng Itbulaga. At the same time, binibigyan din po ng chance. Parang kasing parang ang Itbulaga kasi dahil nga sobrang sikat siya at talagang tinatangkilik ng ilan. Siya yung magiging indicator para po muling mabuhay yung isang network na unti-unti nang nakakalimutan ng lahat, 'di ba? At isa ang Itbulaga sa mga pinagkatiwalaan ng RPN9 na maipalabas itong programang ito. Kanina nga nakakatuwa din dahil nagpa-feature pa nga itong si Bossing Vic at isang si Miles Ocampo dahil sila daw ay twinning, no? Sa mga oras na to kasi pareho silang naka-printed na mga damit. So kanina nga napakasaya ng episode at ipinapakita lang talaga nila na kahit sino pang kasama nila, kahit sino yung wala. Although wala po si Paolo dahil siya po ay parang nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Talaga namang makikita naman natin sa buong Davercads na tuloy pa rin ang saya. Eto na nga dahil meron po tayong isang nabalitaan na parang may isa pong dating legit Davercads na nagpupumilit bumalik sa Itbulaga. Dahil kung matatandaan ninyo, ito pong Davercads na to, dati nakasama nila to sa GMA 7 for the longest time. At bigla-bigla na lamang itong nag-decide na umalis at pinili yung ibang show. So, kahit naman talaga sino, 'di ba, sasama ang loob. Although choice niya 'yon Pero ngayon nga parang kumakausap di umano ito ng ilan sa mga parang pumapadrino itong legit Davercads na ito para makabalik dito po sa nasabing show. Pero ito na nga i-disclose na natin dahil totoo kaya na ang TVJ ay may sama daw di umano ng loob dito po kay Davercads Anjo Iliana dahil sa pagre-resign niya sa Itbulaga. Ayun, ito po ilan sa mga sulat mula sa Abante na parang sinasabi nila na totoo kaya yung news. Kasi nga parang si Mr. Anjo Iliana po kasi ngayon ay nasa kumbaga parang wala po siyang masyadong work ngayon. Ang tanging trabaho niya lang ngayon, nagtatrabaho siya kay Mr. Jinggoy Estrada kasi humingi siya ng tulong doon, Kung matatandaan ninyo, nag-trending din yung pagbenta nga nito ng painting ni Sir Joey De Leon sa isang influencer, sa isang YouTuber. At ito po yung pinag-usapan, kumbaga parang maraming nagalit sa kanya, parang hindi niya raw pinapahalagahan yung ibinigay sa kanya ni Mr. Joey De Leon. Pero agad naman siyang nagpaliwanag kung bakit na binenta dahil nga sa pangangailangan ng kanyang anak na nag-aaral sa ibang bansa. Pero kasabay nga nito, talagang kumbaga kahit po pumapadrino siya, kinakausap niya yung ilan sa mga matataas na posisyon dito po sa nasabing Itbulaga ay hindi pa rin siya pinagbibigyan dahil ang pinaka last call kasi dyan, kung matatandaan ninyo, ang TVJ production kasi
ang isa sa mga masasabi nating co-owner and producer po ng show. So sila talaga yung pinaka last call. Nasa kanila talaga ang desisyon. Base pa sa isa pong komento mula sa Facebook na nagngangalang Mayor Jose Manalo, isang Facebook page, pero alam ko hindi ito legit na sa kanya. Ito naman po yung take niya dyan. Sabi niya, no hard feeling Mr. Anjo Iliana, pero during the battle of ownership ng Itbulaga title, tinabla mo ang TBJ at kumampi sa tape. Kaya respect na lang na di mo deserve bumalik sa legit Itbulaga, solid Dabber Cards, and no to fake, hashtag solid Dabber Cards, hashtag TB5, hashtag Itbulaga. So, ngayon, kayo na pong humusga, dapat pa ba siyang pabalikin? Kasi parang mas marami pa kasing mas deserving, 'di ba, na makabalik kaysa po sa kanya. Siguro po mas pipiliin ko pa si Jimmy Santos na bumalik kasi yun, ilang beses pong inoperan po yun ng tape pero never po talaga siyang pumayag kasi ang kanyang loyalty ay nasa TBJ. No, kahit pa sabihin mo na nagkasama sila ni Paulo sa isang movie na ginawa nila noon, pero never po siyang na-entice na bumalik kahit wala po siyang work ngayon kasi nasa Canada siya eh. Doon po na siya naka-base, diba? So kayo po, i-comment nyo lang po sa ibaba sino po yung gusto nyong bumalik at bakit. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili naman po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. Magbasa po tayo at magre-react tayo. Sabi po ng isang user, sabi ni Deli Jose, hindi ko siya kilala personally, si Annette daw, pero nakikita ko siya sa isang international school sa BGC kasama ng boss ko sa Oasis of Love. Mabait naman siya, bumabate kapag binati naman siya. Business women kasi yan, kaya hindi ma-appreciate ang karamihan ng estilo nila sa pagpapatakbo ng negosyo. Kapag business may kasamang failure. I love TBJ. True naman. Kapag talagang business, kasi minsan 'di ba, parang kahit gaano po kagaling yung isang boss, kapag yung mga nasa ibaba mo, pero lagi nating tatandaan na it always starts from the leader. Kung ano po kung paano yung pamamahala niya, ganun magiging maganda yung management eh, 'di ba? Pero yun nga. So sabi po ng isang user, Alden Richards, please mag-resign ka na sa GMA, walang puso, demanda nyo na idol, maghanap kayo ng abogado. Matino, please, canceled contract, lumipat ka sa talent agency sa TV5 or ABS-CBN ka pamilya, Dared's Heart. Ayun. So ito po yung kanyang komento, no? Ang pinapalipat niya naman si Alden Richards, 'di ba? Kung tutuusin naman talaga, kung papayag lang, no, ang GMA kasi may exclusive contract kasi si Alden dito po sa GMA kaya hindi siya makasama pa, pero sayang lang kasi marami pa rin talaga nag-a-anticipate na sana makasama pa rin ng TBJ si Alden dito po sa show na ito. Another comment, sabi po ng isang user, birds with the same feather flock together, hindi dapat ma-overlook yan. Double check lang naman. Ang Batang Quiapo ni Coco Martin, maayos ang sahod, nasa pagmamahal mo sa nasasakupan mo yan. Totoo yan. Kasi wala pa po sa mga naging staff and crew nitong si Mr. Coco Martin ang nagreklamo patungkol sa pagpapasweldo nito dahil talaga namang biruin po ninyo syempre number 1 po yung kanilang teleserye, tapos pag ganun po, mas malaki po yung tinatanggap sa dami ng mga advertisement na pumapasok po sa nasabing show. Kaya naman wala pa po ni isang nagrereklamo na hindi sila nabayaran ng tama. Pero dito po sa Black Rider, yun nga, maraming nagreklamo. Sabi po ni Gregorio Posadas, kung ako sa GMA, sipain na nila ang tape sa network nila dahil tape ang nagdadala ng kamalasan sa kanila. Yun. So ito naman po yung kanyang opinion patungkol dito. Sana ganun lang kadali, no? Pero hintayin na lang natin na matapos po yung kanilang kontrata para malaman natin kung pagbibigyan pa ba sila ng GMA to renew their contract. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!